Okay, diretso na ho tayo. Makakatulong ba kay Camille Villar na legwak talaga sa mga survey itong kanyang paglapit kay VP Sara para siya i-endorso? Well, actually hindi natin masabi kasi alam mo ang isang siguro by way of analogy, tingnan natin yung nangyayari kay Amy Marcos, hindi ba, sapagkat si Senator Amy, alam mo naman nag-gravitate siya towards the Dutertes, but on the other hand, identified pa rin siya doon sa kanyang kapatid. At nakita natin parang hati din yung taong bayan kasi hindi siya malaman kung saan siya. So, and to a certain extent, it even becomes problematic. Siyempre, yung mga Duterte supporters, hindi siya ma-embrace ng maigi dahil feeling nila doon pa rin siya sa kabila. And I could also say the same thing about the supporters of the other side, of the other camp. So, sa kaso ni Camille Villar, I really wouldn't know if it's gonna translate into something. Pero siyempre, knowing that the Vice President has supporters now, depende kung paano mag-play out yung endorsement, it might possibly help her. Kasi hindi kagaya ni Senator Amy Marcos na tinitingnan na parang balimbing, hindi naman ng ganun yung dating sa kanya. Yung nangyari rito, the Vice President herself personally endorses her. But yung endorsement na yan, hindi naman bago na yan dahil very weak yung party system natin. Normal naman na nangyayari talaga yung ganyan. Pero hindi ba may pagtatampo naman sa mga supporters na mga Marcos kung siya ay nagpa-endorso lumapit dito sa kabilang kampo sa mga Duterte? Well, unang-una sa lahat, hindi naman first time nangyari sa atin yan. Kagaya nga na sinabi ko, ma'am, we have a weak party system. Our political parties do not necessarily stand on certain party principles. Wala talagang identifying principles that they stand for. So yung mga politiko, papalipat-lipat lang din talaga ng mga partido and it's not even surprising anymore. Pangalawa, in the past, normal lang yan na yung kandidato, ikaw ay kandidato ng isang partido tapos i-adapt ka ng isa pang partido o kaya i-embrace ka ng isa pang senatoriable o kaya ng presidente o kaya yung dating presidente. So it's not like it's the first time that's happened. So hindi naman ito sa tingin ko pinagtataka na. And besides, pagdating sa politika, alam naman nila na yung kalakaran palaging ganyan. Basta wala ka lang talaga matinding atraso, naiintindihan nila kung aalis ka, naiintindihan nila kung makikipag-alyansa ka sa iba. And that has characterized our political landscape. What can we do? Yun nga lang, alam yung PDP laban ng panahon ni Pangulong Duterte, nahati sa dalawa. O pagkatapos, nagkagulo sila. Ngayon, yung iba doon, nakampihan na uli. Tapos yung iba naman, lumipat na doon kay BBM. Yung iba naman, napunta na, kakampihan ng kapink. So, it's something that is normal, something that it's not surprising anymore. But hindi ba siya too late na, attorney, kung bigla siyang nagpa-endorso sa Vice Presidente, ilang tulog na lang, eleksyon na? Well, not necessarily, kasi nga reactive ang mga Filipino, reaksyonaryo tayo. So, anything can always happen, sudden shift in preference could possibly take place. Depende nga kung paano mag-play out yung narratibo surrounding yung endorsement sa kanya. Right now, the mere endorsement in itself might not necessarily work, but depending on how it's gonna play out, yun yung sinasabi ko, paano niya ma-take advantage ito sa pag-shape ng tamang narratibo to convince the supporters of the Vice President to vote for her, maaaring makatulong sa kanya yun. Alam naman natin, pag may isang nangyari rito, could essentially change everything, hindi ba? Naalala mo nung tumakbo si Pangulong Pinoy bilang pagkapangulo, wala nga siyang balak. Talagang lahat ang pagpaplano nun na kay Marroas na. Biglang namatay si Tita Cory. So biglang nabago yung ihip ng hangin. So probably she's hoping na maging ganon. Pero hindi mo din masisisi si Camille dahil kapit sa patalig Dahil ang ranggo niya, naglalaro lang mula 12 hanggang 18. So it's a very precarious situation. Hindi siya sure win. Oo. Attorney, sandali kasi meron siyang pera. Actually, siya may pinakamalaking pera. Meron siyang mga magulang na nakaupo na rin, kilala. Lahat may makinarya. Saan ba may kulang? Ba't talagang hindi siya sumasama sa top 12? Pero una, bagamat siya ay nakatali doon sa pamilyang Villar, sa mga Villar siya hindi masyadong kilala. That's also a factor. Pangalawa, in terms of exposure, hindi rin tayo talaga masyadong familiar sa kanya. Hindi natin alam kung anong mga ginagawa niya. At pangatlo, sa tingin ko rin,
may fatigue din sa mga bilyar posible because it's a political dynasty. Kasi kung mapansin mo, no, parang humina din yung mga bilyar lately. Kaya mas malakas sila kapag hawak nila yung lugar, kagaya ng Las Piñas, kagaya ng Parañaque, to a certain extent, even Cavite. These are areas that are actually subject to their own control. Pero kung titingnan mo yung buong pangbansa, medyo humihina na rin talaga sila. Tandaan natin, yung kanilang ama, si dating senator, Senate President Villar mismo, na mahinga na nga sa politika dahil hindi na rin naman masyadong pumapalo. But at the end of the day, sa mga Villar, siya talagang she's the least popular, she's the least unknown, and people are not actually necessarily familiar with her. Ang problema, yung pagtakbo niya medyo bland, hindi na siya masyadong gumawa ng ingay. Bihira siyang nabalita, whether good or bad. Bihira siyang napag-usapan sa social media. Bihira rin siyang nakikita sa mga coverages ng mga balita sa media. So a lot of these things definitely would contribute to her placing between 12 and 18. Kung tutusin, hindi mahina yan, considering na hindi na siya kilala, nandoon pa rin siya. Pero as I said, it's a combination of a lot of things with respect to her. Okay. Aksaya na lang ba sa pera ang kanyang pagtakbo? Kasi pwede naman attorney sa ibang posisyon kung pinag-usapan natin local, no? At papasok talaga ito. Pero bakit ito may Villar na rin naman sa Senado? Ba't Senado pa? Importante kasi na meron talagang papalit para tuloy-tuloy sila, no? Parang lagi silang nandiyan sa eksena. Malaking bagay din kasi kung meron talagang isang Villar sa Senado kasi after 3 years, so siya yung parang transition, siya yung magtutuloy hanggang makabalik yung nanay niya siguro. And that has always been their rhythm, kung napansin mo. Hindi laging nawawalan ng Villar sa national scene. So I think they would want to continue that. And I even remember, hindi ba, even Cynthia Villar was interviewed before, excuse me, tinatanong siya, hindi po ba masama ang political dynasty? And she is amongst those vocal politicians who would say, bakit masama ang political dynasty kung nakakatulong naman kaming lahat, So obviously, sa sagot na yan, makikita mo yung intention nila na laging maglagay ng isang Villar sa Senado. At hindi nga lang sila pumapatok kasi sa pangpanguluhan, but they even attempted that, Kasi tandaan mo, malaking negosyante sila, malaking bagay na nasa politika rin sila sapagkat sila ang magbabalangkas, tutulong magbalangkas ng mga batas na maaari ring makatulong sa kanilang mga ibang concerns kagaya ng negosyo. Edad. Sabi ko kasi nila may problema pa sa edad. Too young. Pero ba't hindi niya makuha yung generation niya? Si Camille Villar kasi she's always seen as part of kumbaga tinitin siya bilang isang traditional na politiko dahil galing siya sa pamilya Villar, She was actually never seen as someone na by virtue of her youthful passion, so to speak, could actually invite support from the young Filipinos. Hindi siya nakikita na gano'n Ang nakikita dito yung pangalan niya na laging iniugnay sa traditional politics, and that certainly wouldn't help her. Yun ang dahilan kung bakit hindi nakatulong sa kanya yun. So it's not necessarily her youth that is the problem. And in fact, hindi pa nakatulong sa kanya yan dahil nga hindi siya sikat, hindi siya kilala talaga masyado. Ang tingin, wala siyang karanasan. Tapos naiugnay pa siya sa pangalang Villar, ang tingin bahagi siya ng traditional na pamumulitika. So, yan naman nakakontribute because otherwise there should not have been any reason kung bakit mababa siya dahil yung kanyang kapatid at yung kanyang nanay, they figured prominently in the previous elections for the Senate. Ito naman po, attorney, bago ko po kayo bitawan, makakahabol pa ba si Senador Amy Marcos? Of course, it's never too late, kasi sabi ko nga sa'yo, reactive ang mga Pilipino. Isang tamang naratibo, isang tamang pangyayari could even dictate change in preference. Kasi tandaan mo, sa Senado, ang binoboto ng isang botante base sa pag-aaral, sigurado siya mga 4 or 5 kandidato lang. So, kinukumpleto niya lang yung 12. So, ibig sabihin, yung 7 binoboto niya, hindi niya talaga personally na iboboto, pero pwede niyang i-consider bilang pandagdag. So, it's never too late, but the only problem that works against Amy Marcos, I think, is the fact that she is neither here nor there. Ibig sabihin,
hindi klaro kung saan ba siya nakaposisyon. Ikaw ba talaga ay para sa mga Duterte o para ka sa kapatid mo? Hindi ba? And that is something that is working against her. Ano? Ang dating sa mga tao para siyang namamangka sa dalawang ilog. And I've actually spoken to a lot of people. Ganun talaga yung tingin sa kanya. Hindi siya mapagkatiwalaan ng mga maka-Duterte dahil feeling nila hindi siya talaga loyal doon. On the other hand, hilaw din naman siya doon sa kabilang panig. And that definitely would spell, to a certain extent, trouble for her getting elected. I think, ito yung unless something na medyo kagimbal-gimbal yung mangyayari that would trigger some sort of a recalibration of her campaign, I doubt kung makakapasok siya the way I see it. Baka hindi siya makapasok. And nakikita mo naman, nag-double time din yung Ali. Pasinin mo itong ongoing Senate investigation. Kahit may mga taong ayaw na, tinutuloy niya pa rin because this is her last-ditch effort to appeal to the supporters of the former president to actually vote for her. Pero do you believe na pababayaan siya ng kapatid niya? Alam mo kasi, wala akong masyadong alam doon sa dynamics nila. But the fact remains, at ito naman ay pinag-uusapan ng maraming mga tao din, hindi naman ito lihim, Kumbaga, this is an open book naman. She doesn't see eye to eye with the First Lady, di ba? Sa bandang uli, pagka nagkaroon ng ganyang klaseng tunggalian, mahirap para sa isang kagaya ng BBM na mag-decide, di ba? Parang normal na family dynamics. Pag mo kaawa yung sister-in-law mo, o yung kapatid mo, di ba? It's very, very difficult to make a decision. And it also doesn't help that Amy Marcos is also gravitating towards the Dutertes. But I think it's understandable dahil nga wala siyang puwang eh. Kasi tingnan mo mula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, may mga nabalitaan tayo na supposedly gusto sana niyang i-endorse para ma-appoint, hindi na pagbigyan. Meron siyang mga maneuverings na ginawa initially, hindi siya nagkaroon ng papel. Until suddenly she just decided that, teka, tama na muna rito. I will gravitate towards the Dutertes. So I don't know if it's gonna work wonders for her. But the way I see it, ang aking calculated prediction, baka hindi siya makapasok. Okay. Huli na lang talaga, attorney. Sa tingin niyo, bakit nangunguna, biglang umangat ang laki ng angat ni Senador Bongo? Well, siyempre tandaan natin yung pagkaka-arrest kay Pangulong Duterte. Malaking bagay yon para mag-galvanize uli yung mga supporters niya, na tandaan mo nung na-arresto siya, yung mga nananahimik na dati, yung mga supporters niya na nasa, kumbaga nag-oobserba na lang, biglang naging aktibo uli. And definitely, it has benefited him to a certain extent. But let me just point out, even with or without that peculiar circumstance, si Bongo naman, malakas talaga yan. Talagang papasok siya. Nagfigure naman siya talaga sa survey. Kaya lang yung insidente na to nakatulong para mas tumaas yung ranking niya. But generally, whether or not yung pangyayari kay Pangulong Duterte will actually translate into votes as regards the other candidates supported by the former president, that remains to be seen. Kasi yung ibang mga pangalan, kagaya nila Kibuloy, kagaya nila Jimmy Bondo, kagaya ni Felix Salvador, parang hindi naman din nakatulong talaga. Kung baga nangyari rito, malakas na talaga si Bongo, tapos identified pa siya na mahal niya si Pangulong Duterte. Yung mga nananahimik na Duterte supporters suddenly nabuhay uli at nakapagdagdag pa doon sa kanyang paglakas dito sa kanyang pagtakbo. Attorney, maraming